Rating mga ginagawa sa exam pag di alam yung sagot. Number 1, pag multiple choice at hindi mo alam yung sagot, ang pipiliin daw ay yung pinakamahabang sagot. I-rate ko to 7/10. Based on experience, may katotohanan talaga yun. Pero hindi kasi siya applicable sa lahat. Siguro nagkakataon lang na pinakamahabang sagot yung best answer. Tapos nagkakataon na hindi namamalayan ng gumawa ng exam yun. At number 2, pag hindi mo masyadong sure yung sagot mo, nag-overthink ka, nag-overanalyze ka, tapos pinapalitan mo yung una mong sagot. 2/10. Kasi madalas, tama yung una kong sagot, nag-overthink lang talaga ako, kaya nagiging mali yung train of thought. Pangit talaga sa feeling pag tama yung una mong sagot, tapos mali lang kasi pinalitan mo. 2/10. I won't recommend. So stick with your answer unless 101% sure ka na tama yung ipapalit mo. At number 3, gut feeling. Parang B yung sagot. Yung literal na feel mo na ito yung sagot, pero hindi mo ma-explain kung bakit. 7/10. May times din kasi na unreliable yung gut feeling na yan. Although there are times na nakakatulong naman, pero I don't think na dapat kayong mag-rely sa kanya. Please lang mag-aral kayo. Huwag kayong manghula-hula lang. Pero yun nga, there are times, hindi ko rin ma-explain, pero tama yung gut feeling na yan. Hindi nga lang exam nagagamit yung gut feeling pati sa totoong buhay. At number 4, process of elimination. At ito yung favorite at pinaka-reliable para sa akin. Kahit hindi mo alam yung tamang sagot, pwede mo pa rin siyang mahulaan basta mapatunayan mo na maling sagot yung mga iba. Siyempre na-apply lang to sa multiple choice ha. So kung mas marami kang natatanggal na choices kasi nga mali sila, mas mataas ang tsansa na makukuha mo yung tamang sagot. And it really works. Let me know kung gusto nyong i-explain ko pa sa inyo, but this is a 10/10 for me. Number 5, yung favorite ng lahat, yung pagpili ng letter C sa multiple choice. May study akong nabasa, yung laging ginagamit ng mga gumagawa ng exam ay B or C. Yun yung mga lagi nilang ginagamit na letters. Pero of course, nakadepende pa rin yun sa gagawa ng exam nyo. Kasi malay mo, napanood nyo to, sasadyain niya A or D na lang ilalagay. Kayo naman, let me know kung anong rating nyo dun sa 5. Sa susunod na lang yung mga tips. Follow for more para hindi nyo ma-miss yung mga tips.